Okay, uulit-ulitin ko kasi may mga umaalis, may mga bagong dating. Saving and investing is self-love. You are paying your future self when you save and invest. Challenge ang saving. Can you do 50 pesos a day? Can you save 50 pesos a day? Ulitin natin. 50 pesos a day is 1,500 a month, no? Kung 50 pesos times 30 days. And then yung 1,500 times 12, 1 year. That's 18,000 in a year. So, actually, yung 1,000 nga lang, yung 5,000 nga lang, medyo malaki-laki na. 18,000. Meron na bang mangyayari sa 18,000? May maitutulong ba yung 18,000 sa inyo in a year? Okay. Wala pa tayong ginagawa dun sa 18,000. Nagtatabi pa lang kayo. Kumbaga, papunta pa lang tayo sa exciting part. Nag-uumpisa pa lang, ano? Okay. Kaya nyo bang magtabi? Bakit tinatanong kong kaya? Because everything will start with you and your mindset. Kaya natin ito sinishare because napakalaking bagay yung mindset. Kapag sinabi mo na mahirap mag-ipon, andun na yon. Ito na yung mindset mo na kung mahirap mag-ipon. But, okay, ito yung babaguhin natin. But, kapag naisip mo kasi, madali, kaya ko. Kapag sinabi mo na kaya mo, kakayanin mo. Yun, no? And this is why I am sharing awareness. Yung mga iba nagulat. Oo nga, no? Pwede pala. Kaya ko pala. Okay, so if you can save 50 pesos a day, imagine how much you can save in a year kung kakayanin mo yung magtabi ng 100 pesos or higher. Okay? Now, nabanggit ko nung isang araw, we have different sources of income. Okay? Ito pa yung isa. Because, paano ka mag-iipon kung wala ka namang kinikita? Okay? So, eto. No? We have different sources of income that we need to be aware of. A lot of people, a lot of Filipinos, okay, sila ay nakafocus dun sa tinatawag natin na active income. Okay, active income. At ano yung tools natin? Ano yung ating sandata? Yung ating katawang lupa. A lot of Filipinos rely on work. A lot of Filipinos, ito lang yung alam na source of income. Bakit? No? Isa sa mga mindset natin ng mga bata pa, sa school, anong sinasabi ng mga teachers? O kaya ano yung bilin ng mga magulang? Diba? Pagkabata. O anak, mag-aral kang mabuti. Mag-aral kang mabuti para paglaki mo, meron kang trabaho. Okay, so we are all focused on jobs. We are all focused on working to earn. Yun yung mindset natin. But there are other sources of income. Bakit nga ba hindi binabanggit? No? Pero I think nowadays, nagbago na rin sa schools eh. Okay, bakit hindi na binabanggit ng mga panahon namin? Bakit hindi nga ba binabanggit na mag-aral kayong mabuti? At mag-umpisa kayo ng negosyo. Either magtrabaho or mag-umpisa ng negosyo. At least, okay? So, yung negosyo at saka yung trabaho, these are called active income. Ibig sabihin, kailangan mong kumilos para ikaw ay kumita. Active income. Okay? Now, meron pang isang source of income na tinatawag natin passive income. Okay? Ito guys, legit ito. And huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo iimbitahin kung saan-saan. I am just sharing awareness. Awareness lang guys na
para lang, kumbaga, maitama lang yung ating mindset because again, napakalaking bagay ng mindsetting, napakalaking bagay niyan. Okay? So there are types of or different sources of income. Okay, we have the active income, trabaho, negosyo, and then we have the passive income. Okay, yung passive income, dito, wala ka nang gagawin. Ito yung tinatawag na money working for you. Magandang pakinggan. But it takes a while to build this kind of income. Kaya nga habang ikaw ay nagtatrabaho, habang ikaw ay kumikita, kailangan inuumpisahan mo i-build yung iyong passive income. You have to have investments. Okay? Investments, yan yung money working for you. Yan yung lumalago yung pera mo. Okay? Natutulog ka, kumakain, namamasyal, effortless, kaya nga sinabing passive. Okay? So, yung passive income, mapapakinabangan mo yan by the time na hindi ka na makapagtrabaho for whatever reason. Kaya nga, kapag ikaw ay nag-umpisa, no, mindset, as soon as you start earning, okay, as soon as you start earning, you should also start building your passive income. Sinetsuwa Sine, hello sa'yo, good morning sa ating 7 million viewers in the house. I hope you guys are learning. Okay, yon. So passive income. Why do we need to invest? Saving is different from investing. Saving, nagtatabi ka lang ng pera. Hello, Ne. Kairison, all Shapelo said, good morning. Amy Queroso, maraming salamat. Good morning sa ating 6 million viewers in the house. Okay, saving is different from investing. Magkaiba yan. Ano? Kasi yung mga iba, okay, nagtatrabaho sila, may pera sila sa bangko, they're good. Yun na daw. That's it, pansit. Ayos na daw sila. Hindi. Dapat hindi. Bakit? Minsan, meron silang sasabihin nila, okay na ako, meron ako savings account, meron akong SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Okay, ayos na ako. Guys, those are not enough. Those are just the basics na dapat meron ka. Okay, because we will all retire one day. Lahat tayo magre-retire isang araw. Lahat tayo ay tatanda. Okay, lahat tayo, no? Walang exception. Every year, nagbo-birthday ka, nag-celebrate. Celebrating another year. Okay, so every year tayo ay nadadagdagan ng edad. Meron ba ritong tumatanda ng paurong? Wala naman. Okay, so yan, dapat iyan yung isa sa mga bagay na pinaghahandaan natin. O sa mga kabataan dyan. Okay. Huwag kayong nagmamadali na magjowa, mag-asawa, magpamilya. Dapat bago kayo pumasok sa isang relasyon, na isa dapat sa mga requirements ninyo sa inyong sarili is that you are financially stable. Especially sa mga lalaki because ang lalaki, ang trabaho talaga nila sa pamilya is to provide for the family. Ngayon, hindi ibig sabihin na porket trabaho ng lalaki yan yung main purpose niya sa pamilya, nadedepende naman ang babae. Okay? So, hindi ganon. Again, mindset, guys. Dapat tama yung ating mindset, no? Mga babae, you have to have your own source of income. Hindi pwedeng nakadepende lang sa jowa.